Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Ito. At marami pong nag-aaban dito. Maraming nagtatanong. Pag-aresto dito sa nagtatago na si Arnie Tevez. Kumusta na nga ba? Ano na ang nangyari? Ha? Naaresto na ba? O hindi pa? Iyan po ang ating tatalakayin mga kaibigan. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako po'y muling nagpapaalala mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Eto na, samahan nyo po ako mga kaibigan. Ang hakbang pong ginawa namin dyan, pinagtawanan po namin siya. Kinwestiyon ng kampo ni Arnolfo Arnie Tevez Jr. ang pahayag kahapon ni Justice Secretary Crispin Remulla na protektado ng warlords sa Asia ang dating mambabatas. Ayon sa abogado nitong si Ferdinand Topacio, hindi nila alam kung saan nanggaling ang mga pahayag na ito ng kalihim. Hinamon pa nito si Secretary Remulla na tukuyin kung sino ang sinasabi niyang warlords. Wala pang reaksyon si Secretary Remulla sa pahayag na ito ni Attorney Topacio. Ano bang warlords yun? Kaya nga po hinamon ko siya, sino itong mga warlords na ito? At saka saang lugar sila warlord? Yung ba sa Somalia, sa Afghanistan, sa Pakistan? Yun ang alam ko may mga warlords sa Los Angeles. Yun nga po, medyo yung binanggit mo mga bansa, medyo questionable yung ano doon, peace and order doon sa lugar na yun. Ano po? States yun eh. Opo. So, ano ngayon ang magiging hakbang po ninyo sa harap nitong mga patutsada ng Justice Secretary? Well, ang hakbang pong ginawa namin dyan, pinagtawanan po namin siya. Kasi talaga... Doon sa lumutang na balitang may bahay na daw siyang naipatayo sa Timor-Leste. Ano pong take nyo doon, attorney? Buti pa po si Secretary Remulla, alam niya kung nasaan ang bahay ni Congressman Tevez. Ako hindi ko alam po kung nasaan ang bahay niya ngayon alam naman pala niya po yung bahay, bakit hindi kaya niya puntahan doon at pakiusapang umuwi, di ba? Kung alam naman pala niya. Siya naman ay isang mataas na opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas. Wala naman sigurong gagalaw sa kanya kung saan man siya pumunta. Opo. Meron pang isa, attorney. Meron pa isa ako nasagap na parang statement si Secretary Boying. Yung may close coordination na daw yung PNP doon sa Chief of Police ng Timor-Leste. Wala naman po makapagpipigil kung kasama po sa Interpol ang Timor-Leste o kung anumang pamahalaan. Siyempre karapatan naman po natin bilang isang estado na kung may warrant of arrest katulad niyang kay Congressman Tevez ay hanapin po at mag-exert ng diplomatic measures para ma-repatriate. Yun naman po talaga ang dapat na proseso. So, ang titignan po namin dyan, ewan ko kung sinong ipipresenta nilang ebidensya laban dito sa mga akusado sapagkat nag-recant na nga po yung lahat ng kanilang inaakusa. Okay, alright. Yan po mga kaibigan. Napanood nyo po ang rolling ng video. At maraming salamat po UNTV at Sir Angelo. Maraming salamat po sa paggamit po at pahintulot ng inyong kaunting video clips. Eto po, paalaala mga kaibigan. Yan pong video na yan na pinakita ko sa inyo ay 1 week ago na po ang nakakaraan. Magto 2 weeks na po ang nakakaraan mga kaibigan. Kung hindi ako nagkakamali. At yan po ang huling binitawan ng abogado ho ng kampo ni Tevez sa social media.
ito po na laban po dito sa ika nga po mga huhuli kay Yarny Tevez. Hindi po bago yan at luma. Ilang linggo na po ang nakakaraan, inuulit ko po ang video na yan. Mas mabuti po ang tayo nagkakaintindihan at nasa ganun po, hindi kayo ika nga po'y mapik news. Bakit ko po sinasabi mga kaibigan? Bakit ang tanong nyo, wala akong maipakitang video? Ngayon na bago. Ay alangan naman mag-imbento po ako. Nang ika nga po mga video na ipapakita ko po sa inyo. Hanggang ngayon po, walang pinapakita na latest update na video ang ating pamahalaan at kinaukulan tungkol dito sa pag-aresto kay Yarny Tevez. Buti po tayo nagkakaliwanagan. Bakit ko po pinakita yan, mga kaibigan? Ang dami po na ikangay humihingi ng update tungkol ho sa pag-aresto kay Yarny Tevez. Alam ko ho, ay marami ang nananabik. Bashers, hindi man bashers, nirerespeto ko po ang inyong mga hinaing na humihingi po kayo ng update tungkol dito sa pag-aresto kay Yarny Tevez. But ngayon ho, hindi ko masasabi na ika nga po ay naaresto na dahil wala po tayong katibayan, mga kaibigan. Hindi ko masasabi na ika nga po ay ano na nangyari, ganito ang nangyari dahil wala po tayong katibayan, mga kaibigan. Sana po maunawaan nyo ako. Ginamit ko po ang video na yan na ipakita po sa inyo. Iyan po ang huli na update na nagpahayag sa social media itong abogado ng ni Tevez na nasobra ng talino na si Atty. Topacio. Mabuti po yung tayo nagkakaintindihan. Ito po, sumusunod po ako sa gusto nyo. Nanghihingi po kayo ng latest update. I'm very sorry. Wala po akong ikangapoy pinakabagong balita tungkol dito sa pag-aresto kay Yarny Tevez. Wala po. At alam nyo, ay nirerespeto ko po ang ating pamahalaan kung sino man mga kinaukulan dito na ikakapoy humahawak kung paano arestuhin ito si Yarny Tevez. Katulad nga po ng mga sinasabi ko sa mga naunang paliwanag, yung iba ho, hindi po lahat na ikangapoy galaw sa pamahalaan, lalong-lalo na po dito sa usapin ng pag-aresto ay kailangang ipahayag sa social media. Bakit ko po nasabihan? Ang pag-aresto ho ay ikangapoy meron dyan tinatawag na confidential. At nang sa ganun po, hindi madistract, hindi makatunog itong aarestuhin. Kaya't naunawaan ko po ang ating pamahalaan kung hanggang ngayon ay wala pa silang guidelines. Wala pa silang nilalabas na latest update dito kung ano na nga ba nangyari ang pag-aresto dito kay Yarny Tevez diyan po sa Timor-Leste. Maliwanag po mga kaibigan, kaya dito katulad nga po, ulitin ko ulit, kayo mga bashers kayo, nirerespeto ko ang inyong public opinion. Bashers man o hindi na humihingi ng update, ay maliwanag po. Nandito po ako sa harap nyo na wala po akong maibibigay sa inyo na bagong-bago na balita tungkol dito sa pag-aresto kay Yarny Tevez. Diba? Kaya lang ang mag-imbento ako. Maraming humihingi, diba? Nalang ang mag-imbento ako na ikangay na sasabihin ko dito ng mga video. Wala! But mga kaibigan, ang punto de vista ko po dito, kung pananaw nyo ho, ay anumang makomento nyo dyan sa comment section, ay buong puso ko ding nirerespeto. Hindi ko kayang pigilan ang inyong mga pananaw diyan sa comment section at public opinion. Naka-public yun hindi naman ako magsusulat yan. Hindi ko hawak kayo yung mga kamay. Kaya kung ano man ang sasabihin nyo po, kung hindi nyo sasabihin na hindi maaresto, ay walang problema. Pananaw nyo yan, mga kaibigan. Kung sasabihin nyo na ika nga po'y hindi talaga magpapahuli, pananaw nyo po yan.
mga kaibigan, irerespeto ko. Basta't kung ano man ang sasabihin nyo diyan sa comment section. Mga buzzers, hindi man buzzers, buong puso ko pong nirerespeto. Ito ako ngayon. Kasi marami nagsasabi na ika nga po ay nabaon na sa limot. Hindi po nababaon sa limot. Alalahanin po ninyo, sa lahat po na nakakaunawa, ang lahat po ay may hangganan. Katulad ko din pong vlogger, mga kaibigan. Ang kaso po ay nasa korte na. Hindi naman po tayo abogado, mga kaibigan. Huwag po nating abusuhin. Bilang huwag po nating abusuhin bilang isang maliit na vlogger. Porque wala po tayong boss. Dahil being independent vlogger, wala po akong boss. Panginoon Diyos lang ang aking boss. Gagawin ko lahat ang makakaya ko. Gagawin ko lahat pwede. Bumitaw ako ng mga salita pwede. Mga kaibigan, sa aking pagbablog. Ba't ang alalahanin po natin? Sumunod rin po tayo sa ikangapoy kung ano man po ang sinasaad na kapag ang isang kaso ho ay nasa korte na, ay hindi na dapat pwede po talakayin yan, mga kaibigan. Ang tanong, nasaan na po ang kaso? Nasa korte na po, mga kaibigan. Kaya't kahit pa paano, ay sumusunod po tayo, hindi po tayo lumalampas bilang isang maliit na vlogger. Sana po doon sa nakakaunawa, maunawa niyo po ako. But hindi pa rin po ako titigil ng pagtatalakay dito once na mayroon pong bagong update, mga kaibigan, na ika nga po tungkol dito sa pag-aresto ni Arnie Tevez. Okay? Naunawaan po. Palakpakan! Tayo po ay naninindigan, taas noo sa ating mga binitawan na mga pangako po sa inyo na ito po si Arnie Tevez ay maaaresto. Hindi ko na po ipapaliwanag kung ano kung bakit nasabi ko yun dahil naipaliwanag ko na po sa inyo before. Hindi ko na rin ipapaliwanag ngayon kung bakit hindi pa siya naaresto. Naipaliwanag ko na din po. Ayaw ko nang palit-ulit di ba? Basta taas no, pinaninindigan ko na maaaresto itong si Arnie Tevez. Kung hindi kayo maniniwala, basta so hindi, walang problema po sa akin. Karapatan nyo yan, mga kaibigan. Kung tawanan naman tayo ni Atty. Tapasio ngayon, ay laging ganyan naman yan Pag ganyan ang matatalinong abugadong nasubrahan, tumatawa kahit hindi katawa-tawa, mga kaibigan. Kita mo ngayon, nasaan si Atty. Tapasio? Nagtatago, nililihis ang isyo. Ika nga po, karapatan niyang ipaliwanag sa taong bayan. Na ika nga po, sagutin ang maraming katanungan. Wala pong nasagot simula ng paglabas ng warrant of arrest. Naisampang kaso sa korte, walang naipaliwanag. Bagkos anong sabi niya, ay katawa-tawa, tinatawanan lang. Itong ika nga po, pag-aresto dito kay Arnie Tevez. Palakpakan! Nananaginip ng gising, nakatulala sa akin. Napakanta tuloy ako. kaya nagagalit sa atin itong mga basher, di ba? Ay kakantahan nyo pa, aarestuhin na nga. Diyos mio, mabagin ito mga kaibigan, ang ating pinaka-update muna na latest. Bagamapot walang pahayag itong ating gobyerno tungkol sa pagka-aresto. Lagi tayong nakabang. Kahit po ang abogado nitong ni Arnie Tevez na nasubrahan ng talino, wala pong pahayag, nakatikom ang bibig. Batandaan po natin, hindi po natutulog ang gobyerno. Kahit tayo niyong maniwala, hindi po natutulog ang gobyerno. Basta't ang pinapangako ko po sa inyo, ayon po sa aking paninindigan, maaaresto po si Arnie Tevez. Sa ayaw at gusto niyong maniwala, yan po ang aking punto de vista dito. Nagkakaintindihan po tayo. Talagang kumusta po kayo? At nandito nga po tayo. At sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga ika nga po ay nagpapahatid ng public opinion. Nasabi ho, ay huwag kong iwanan itong ika nga po ay pagtalakay, latest update, lalong-lalo na po ang nasa ibang bansa. Sapagkat yan pong mga yan
yung mga lalong-lalo na walang to sa YouTube lang po, ika nga po yung nag-update, ay napaka-important din po sila. Naunawaan ko po kayo. Hindi ko po iniiwanan ito. Kaya lang po, wala pa pong latest na ika nga po update na magagaling sa gobyerno. Kung sino mang kinaukulan ng umawak dito, nang sa ganun po makapagatid ako. Na ika nga po sariwa. Sariwan-sariwa na may pusas. Ha? Wala po akong mayatid sa inyo mga kaibigan, ha? At sana po maunawaan nyo. At alam ko naman, naunawaan nyo po ako. Maraming salamat po sa pagsuporta dito sa pagtalakay ng Digamo case. At hanggang ngayon po, ay napakainit pa rin po ng pagtanggap nyo. Dahil damandam ako ho. Dahil kapag nagtatapik ho ako ng iba, ay sinasabi nyo, bakit tinatapik ko po yung iba? Nirespeto ko yun, mga kaibigan, ha? Sana po, kung magtatapik din ako ng iba, pakisuportahan din po, ha? Dahil, ayan po ay kasama sa ating ikangayang misyon bilang isang maliit na vlogger. Una-una, tayo po ay meron din pong hangganan bilang vlogger kung saan po tayo lulugar. Lalong-lalo na po, kapag ang kaso ay nasa korte na. Mga kaibigan, may rules po dyan kapag ang kaso ay nasa korte na. Okay, alright. Alam ko po na naintindihan nyo. Shoutout muna dito, ha. Nakakaintindihan po tayo. At shoutout dito kay Ray. Ray, shoutout po at maraming salamat. Nasilaw sa pira mga pamilya nang nawawala nga sa bungero. Ay, mas joro to, ha. Talagang nasilaw. Tama ka po. Maraming salamat sa inyong public opinion. Pakipuntahan po. Sa lahat po ng hindi pa, ika ngayon nakakapag-like, yan po sa aking in-upload na tungkol sa Sabungero. Pakilike lang po, maraming salamat. Sino pa? Pambihira. Salamat sa bagong ebidensya po, matagal ko na sinusubaybayan. Ba't nagkaroon ng pulo ng linaw ang kaso sa muling pagbubukas ng investigasyon? Ay ito naman dito sa mga nawawala nga sa Bungero, mga kaibigan. Dito pa. Nasa na? Giselle Bantuto, tama kasi Randy, we will wait for the right time, God bless. Ayun, maraming salamat, Giselle Bantuto. 4 na milyon isang sasakyan, 2 milyon plus, natitira 1 million plus na lang. Buhat kay user, ang nakalagay dito, user. Andy the Sure and God Vlogger, Andy the Sure and the God Vlogger, we pray for you, success we hope. Buhat kay user. User po ang nakalagay mga kaibigan Pasensya na po kung hindi ko mabasa yung inyong tunay na pangalan, ha? Buhat kay Lamberto. Lamberto, no more updates. Mga TBS, paka-update naman, idol. Buhat kay Pambihira, sabi niya. Kay Lambert, shoutout po, no more update. Mga TBS, sabi naman niya. Marilyn, God bless you. Sir Randy. Aida Larosa, ang hirap sa mga mamayan ng mga ganun, bahala na kayo. Puro pera kapag ika nga po malaking pera na sisilaw. So, maraming salamat po sa nagbibigay ng public opinion at sa lahat po ng concern dito po sa ating pagtatalakay dito sa Digamo case. Nandito po ako, nakatindig pa rin, naninindigan na maaresto po si Arnie Tibes. Okay, sana po ay heto. Huwag po nating ikangay magsawa, magbigay ng public opinion diyan sa comment section mga kaibigan. At sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Pakisuportahan din po ang aking FB page. Nandiyan po, pakiklik lang po ang link nandiyan po sa comment section. At pwede rin po kayong mag-message doon sa nga po aking messenger. Okay, at dito sa ating nag-share ng blessings, nag-sponsor sa gaganapin natin charity, si Ma'am Divine ng Germany. Maraming salamat po. At sa lahat po na nga po nagla-like, nag-subscribe sa lahat ng aking mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo. Basher Ma'am, lahat po na nagsumusuporta dito, kayo po ay buong puso kong nire-respeto. Ano man ho, ang sasabihin nyo diyan sa aking public opinion, mga kaibigan, yun ay buong puso kung aking tatanggapin at aking ikangay babasahin. Never po ako magtanim ng galit sa inyo kung ano man ho ang mga binibigay nyo dyan na ikangay against sa akin. Naunawaan ko po kayo dahil ako po bago magsimula bilang vlogger ay nakahanda na po ako kung ano man ang sasabihin sa ninyo
lalo na dyan sa public opinion. Dahil bahagi po ng trabaho ko yan na isang komentarista na maliit na vlogger. Komentarista na nagbibigay ng public opinion. Kasama ko po sa trabaho yan. Yung mga ganyang may basher, mga kaibigan. Kaya mga bashers, maraming salamat. Ingat lagi. Pagpalain kayo. Palakpakan!